Hi guys, namatay yung motor. Almost 7 years ko dito sa Taiwan guys. Ngayon ko lang talaga naranasan na pumasok na nagbaha. Kasi kadalasan dati pag may advisory na may bagyo, magdi-declare talaga agad yan na walang pasok. Nakikita namin yan sa internet. Pero ngayon iba kasi hindi sila nag-declare na hindi magpapapasok. Hindi kasi diretso yung tama dito yung bagyo, lumihis. Kaya hindi expected tong napakalakas talaga na ulan. At ito na nga yung mga motor na stranded na kami. Ako yung motor ko namatay kaya iniwan ko, naglakad ako. Pero nagulat ako habang tinutulak namin yung mga motor namin, yung guguro. Dumiretso lang. Yung guguro pala dito sa Taiwan guys ay e-bike yan siya pero malakas siya tumakbo. So ito yung forma niya. Tapos yung mga battery niya dito sa Taiwan, kadalasan may charging sila dyan sa may mga department store or kahit saan saan. Ipalit-palit mo lang yung battery mo. Ngayon lang talaga ako namangha sa guguro. Hindi ito sponsor sa guguro guys ha. Nasadyang namangha lang talaga ako. Pagdating ko dito sa company ay nagtawanan kami ng kasamahan ko. Kasi maging siya din ay muntika nang hindi makatawid sa baha. Tapos pagtingin ko sa internet ay ganito na yung mga picture no. Malala na talaga yung baha dito banda sa Kaohsiung at Pintong. Tapos bandang alas 2 ay tuluyan ang kinancel yung trabaho namin hanggang bukas. Ngayon naintindihan ko na talaga kung bakit masyadong advance yung Taiwan mag-advisory pag may bagyo. Dati kasi nakailang cancel yung trabaho namin pero mainit lang, hindi umuulan kahit may bagyo na advisory. Pero ngayon sadyang malala kahit lumihis yung bagyo. Ito na nga at may napabalita pang namatay kasi tinangay ang kotse niya. Tapos na-trap siya sa loob. Ito na nga at pag out namin, itong kasamahan ko na Indonesia no. Nang nalaman niya na iniwan ko yung motor ko doon kasi namatay. Namimilit siya na ihatid niya ako. Sabi ko wag na kasi alam ko naman na kaya ko yung ayusin. Pero inantay talaga niya ako. Kaya syempre malayo-layo din maglakad. Kaya ito na nga at hinatid na nga niya ako. Natatandaan niya to si Dwi, yung motor niya na nasira yung starter. Na muntika na kaming magkaintindihan. Hindi ko yun kasi siya pinagbayad. Kaya siguro naisip niya na tulungan din niya ako kasi ngayon na nasira din yung motor ko. Hindi talaga kami nito magkaintindihan. Tinatawag ko nga itong siyang si Mr. Bean. Nakarating na nga kami dito. Paano kasi kanina in-underestimate ko yung tubig. Akala ko hanggang talampakan lang. Yun pala, lagpas tuhod na. Ito na nga at nakarating na kami dito. O, ayan si Negro. Okay ah. Okay. One click. Buti na lang umandar siya kaagad. Pero chuchinsuel ko kaagad to pagdating sa bahay. Ito na nga kinabukasan. Boring day na naman. Walang pasok. Kaya naisipan kong kabitan si Chiki ng Domino Switch. Yung switch na isa lang pero daming pindutan. Nagpabili kasi ako ng madami nito sa Pilipinas kasi sabi nila nakakalito daw to ikabit. Gusto ko siyang mamaster kaya nagpabili akong madami. Itong switch na to hindi ito plug and play kaya tanggalin natin to. At ating himay-himayin itong mga wire. So pag nag-install natin ito ang natutunan ko ay ito talagang red black. Dapat hiwalayin yung mga yan. Kasi yung busina ng motor ko ay negative trigger yan. Pag hindi natin hiwalayin tong red black, nako baka ito pang maging dahilan kung bakit masusunog yung mga motor natin. No? Yung red black kasi dyan sa domino switch na yan ay pinag-isa yung supply ng hazard, supply ng busina at supply ng signal light. Hindi ako masyadong maalam sa mga color coding ng mga wirings guys no kasi hindi man talaga ako marunong nito. Pero syempre paano natin matutunan kung hindi natin susubukan? Gumamit ako ng tester para i-test yung continuity nito, yung may tutu. Ganun ba? Para malaman yung continuity. Ay, hindi naman kayo maniwala sa akin kasi may sound. Kung tulad ka, kung katulad mo ako na gustong matuto nitong mga wirings, ang una mo talagang bilhin dito ay tester. Bumili ka lang. Kahit di ka marunong, pag may tester ka na, trust me, matututunan mo talaga. Pero syempre, gamitin mo din. Wag mo lang bilhin tapos titigan. Ito na nga at nag-umpisa na akong mag-test, no? Meron na ako nitong wiring diagram na sarili ko kasi pangatlo naman to na domino switch na ikakabit ko. Pero hindi pa talaga ako master kaya kailangan ko talagang ma-master ito. So, ito yung aking tali na mga wiring diagram dito ito at nitong domino switch. Alam niyo guys, kit anong pilit ko talaga na magkaroon ng malinaw na vlog tungkol dito sa domino switch na to kasi nanggigil nga talaga ako nito. Hindi ko talaga magawa kasi nalilito din ako. Basta ay mag-video na lang ako sa abot ng aking makakaya. Para may remembrance din ako ba na pinanggigilan ko talaga tong ano na to, wirings na to. Ay, flex ko pala tong aking pangsolda, no? Wireless to siya, pero hindi to Bluetooth ha. Sindi-sindi ito siya. Maganda to siya kahit hindi mo na isaksak, pwede mo siyang gamitin kasi same ito siya nung lighter na inano lang, tinutubilan lang ng butane. Ito na nga, magsolda-solda na nga ako. Hindi rin ako marunong magsolda guys, pero basta dumikit, yun na yun. Iyang sinolda ko guys, sa sobrang kalituhan ko, diode yan. Nilagyan ko ng diodes yung low papunta sa high kasi nalito nga ako kasi yung last na kinabitan ko, force na motor. Pag force, maganda pagsabayin yung high and low. Itong kay Chiki, no need kasi hindi man to bulag, hindi isang bumbilya lang man to. Kaya yung diodes na sinolda-solda ko yan, useless yan, tinanggal ko yan ulit kasi na-realize ko nga na mali. Ang tagal ko pa naman nagsulda nito tapos mali pala. Hindi kasi ako makakonsentrate guys. Kasi iniisip ko kasi yung
yung yung love life ko. Naguguluhan ako ba kaya ito hindi ako makakonsentrate. Pumunta nga ako dito kay Chicken, tinanggal ko na tong mga switch. So since mag-domino switch ako, kailangan ko ng quick turtle para hindi na magamit yung kabila doon sa right na switch dito. Grabe, nalito ako sa aking voiceover. So dito tayo sa aking motor na nakatambak pa, no. Kahuyin ko to kanyang quick turtle at ilagay ko kay Chicken. Itong mga kable, ang kable ni Chicken, no, dalawang kable sa kanyang throttle body. Itong quick turtle ko na available ay isang kable lang. Madami akong ginawang putol-putol ng kable para ma-fit lang talaga siya, no, at makuha ko yung gusto ko. Kwento lang man to, kaya natapos na kaagad nga tong aking quick throttle, no. Nagtitrace ako ng wirings, no. Sinusulat ko dito kung ano yung color coding nila para di ako malito. So bala ko siyang lagyan ng junction dito kasi itong domino switch maiksi lang yung kanyang mga wire. So maglagay ako dito ng ganito ba, socket. Kasi mahaba tong yung switch ng motor na to. Abot hanggang dito yung kanilang socket. So maglagay ako ng socket dito. Putulin ko to. So iyon na nga yung plano. Pero nasa isip ko na to lahat Pero nalilito talaga ako Nung nakita ko yung madaming wire, parang hindi ko na alam. Parang na silang mga nagbulbul na spaghetti. Nagutom na lang talaga siguro ako kasi hindi ko na namalayan yung oras kakakalikot ko nitong mga wirings dito. Inabot na pala ako ng gabi. Akala ko tanghali pa. Hindi ako nagtanghalian, no? Kaya din siguro lalo akong nalito dahil masakit na yung ulo ko dahil wala pala akong kain. Na mabaliw na ako nito. So tip ko lang guys, no, pag gusto nyong matuto talaga nito mag-wirings, bumili kayo nitong male and female na socket at male and female na, ewan ko ano tong tawag nito. Basta yung panlagay talaga sa socket. Kasi para sa akin, mas malinis siya pag merong socket, hindi yung putol, dugtong. Kasi sa panahon na magka-problema yung switch na to, ay mabilis mo lang siyang mapalitan. Kasi may socket man siya, hindi ka magputol na naman ulit tapos dugtong na naman ulit. Pasensya na talaga kayo guys, no. Alam ko na maraming gustong matuto nito kasi medyo mahal magpakabit nitong switch na to sa Pilipinas. Hindi ko kaya ng tutorial na detail by detail dito sa mga wirings kasi nalilito ako. Pero nagawa ko to siya guys. Pakita ko na lang sa inyo yung outcome. Gumamit ako ng diodes dito para sa park light para magsabay siya pag switch ko ng high and low. Kasi iba kasi yung sa may stock nito na switch kasi 'di ba? Park light muna bago mo pwedeng i-switch yung high and low. Itong sa domino switch, pag switch on mo ng headlight, low agad tapos diretso high agad, salitan sila. So mawawala yung park light or yung ilaw sa dashboard pag siniswitch on natin yung ilaw natin. Kaya gumamit ako ng dalawang diodes dito. Ito, nagana na yung headlight. High and low. Sana ba yun? Low. Pag i-switch mo sa high, yan, high. Inisip ko, di ko paganahin yung park light. Itong wire na to, park light yun. Ito Kaso hindi man iilaw yung dashboard. So, paganahin ko na lang siya. Pero lagyan ko siya ng diodes para sasabay siya. Isang wire lang kasi to. Lagyan ko siya ng diodes. Nilagyan ko din to ng ilaw-ilaw na decoration yung si Chicken para astig-astig ng konti. Pero may switch yan siya kasi bawal yan dito sa Taiwan. So ito pala yung outcome niya guys. So sana may natutunan kayo, no? Kung wala kayong natutunan nito, sana na-inspire ko kayo kahit papaano. So yun lang guys. Thank you for watching. Tandaan natin guys na para matuto tayo, kailangan nating subukan ang mga bagay na hindi natin alam. Basta maghanda lang tayo ng pera pang abono.